Kumusta mga kasaliksik? Alam ba ninyo na dahil napakalalim ng ating karagatan ay napakadami pang bagay ang hindi natin dito nalalaman? Kaya mula sa dambuhalang halimaw na posibleng buhay pa hanggang sa pinakapangit na hayop sa mundo ay pag-usapan natin ang 10 misteryoso at hindi may paliwanag na hayop sa karagatan. Kaya kung handa ka nang makilala sila ay simulan na natin. Number 10, Megalodon. Hindi na natin dapat itanggi pa na sadyang napakalalim ng ating karagatan kung saan kahit pa ang mga eksperto ay hindi pa rin natutukoy kung gaano na lamang ba ito kalawak at kung ano ang posibleng matagpuan sa ilalim nito. Kagaya na lamang ng Megalodon na kahit pa idiniklara ng extinct ng mga eksperto ay meron pa ding mga lumalabas na ebidensya at pruweba na nagbabaka sakaling buhay pa ang mga dambuhalang pating na ito. Ang higanting Megalodon ay may haba na lagpas sa 60 na talampakan, kaya't madali lamang makikita ang pating na ito kung aahon ito sa tubig dagat. Ngunit dahil ang ating karagatan ay talaga namang napakalawak at napakalalim, ay madaming mga dahilan kung bakit hindi pa tayo nakakatagpo ng buhay na Megalodon. At isa na rito ang posibilidad na nabubuhay lamang ang Megalodon sa pinakababang bahagi ng karagatan na hindi pa natin kayang puntahan dahil limitado pa tayo ng ating teknolohiya. Kahit na wala pang nakikitang patunay na totoong buhay pa ang Megalodon, ay maraming mga ebidensyang nagsasabi na posibleng lumalangoy pa ito sa ating karagatan. Ngunit sa pagkakataon na mapatunayang buhay pa ang dambuhalang pating, ay sigurado akong kakaunti na lamang ang magkakaroon ng tapang na lumangoy pa sa dagat. Kumusta mga kasaliksik? Ako po si John Mark Guzman, ang boses sa likod ng Saliksik TV. At ngayon ay gusto ko kayong imbitahan na mag-subscribe sa Saliksik Gaming kung saan maglalaro at mag-e-enjoy tayo. Kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe na at see you there kasaliksik. Number 9, Oarfish. Sigurado akong hindi ninyo agad paniniwalaan na totoo ang napakahabang isda na ito dahil sa kakaiba nitong itsura kung saan mayroon itong asul na balat. Kaya't kung makikita mo itong lumalangoy ay aakalain mong transparent at hindi totoo ang isda. Ang oarfish ang pinakamahabang matinik na isda sa ating karagatan kung saan umaabot ang haba ng katawan nito sa 36 na talampakan. Pero mababa din ang posibilidad na makasalubong ninyo ang ganitong uri ng isda sa kadahilan ng nabubuhay ang mga ito sa malalim na bahagi ng ating karagatan, kaya't bihira lamang silang mapadpad sa pampang. Ngunit sa mga pagkakataon na lumalangoy sila sa mababaw na bahagi ng dagat, ay talaga namang nagiging dahilan ito para magkagulo ang mga tao. Number 8, Immortal Jellyfish. Tila ba naniniwala ang hayop na ito sa katagang may forever dahil walang hanggan ang kanyang buhay kung saan hindi ito pwedeng patayin o kaya ipumanaw dahil sa katandaan. Ang hayop na ito ay ang immortal jellyfish na mayroong kakaibang cycle sa kanyang buhay kung saan kumpara sa iba na matapos si panganak ay patuloy na tatanda hanggang mamatay, ay naiiba ang immortal jellyfish na matapos tumanda ay may kakayanang bumalik ulit sa simula ng kanyang buhay na tinatawag na polyp hanggang tumanda ulit ito at magpatuloy ang cycle. Talagang nakamamanga ang kapabilidad ng hayop na ito. Ngunit mayroong napatunayang isang paraan para mapatay ng tuluyan ng immortal jellyfish kung saan hindi nito kinakayang bumalik sa kanyang pagkabata kung ito ay nagugutom dulot ng kawalan nito ng enerhiya para gawin ang cycle ng kanyang buhay. Number 7, Gulper Eel. Ang mga eels o ang mga igat ang isa sa pinakakaiba at nakamamanghang hayop sa ating daigdig kung saan ang iba sa mga ito ay may kakayanan pang maglabas ng kuryente. Ngunit alam ba ninyo na mayroong sobrang espesyal at kakaibang igat sa ating karagatan na talaga namang naiiba sa lahat? Ito ay ang Gulper Eel na may itim na balat at mahabang pangangatawan, ngunit ang talaga namang gumulat sa marami, pati na sa mga eksperto, ay ang bunganga ng igat na ito na talaga namang napakalaki. Kaya't kahit pa ang mga malalaking hayop ay kinakaya nilang kainin. Meron ding napakalawak na sikmura ang Gulper Eel na talaga namang makatutulong sa kanila para madaling madigest ang kanilang mga kinakain mula sa maliliit hanggang sa malalaking mga hayop. Number 6, Clown Frogfish.
Tila ba kauri ni Nemo ang mga clown frogfish, ngunit mas nakakatakot lamang ang mga ito dahil sa kanilang kakaiba at nakadidiring itsura kung saan isa itong isda na mayroong paa na may hahalin tulad sa mga palaka. Mabilis din umatake ang mga clown frogfish kaya't madali lamang nilang nakakagat ang mga isdang lumalapit sa kanila. At dahil mayroon din silang balat na humahalin tulad sa lugar na kanilang tinitirahan at nakatutulong sa kanila para magbalat kayo at magtago mula sa mga hayop na pwedeng pumatay sa kanila. Number 5. Red Lip Batfish. Sigurado akong akakalain ninyong edited lamang ang isda na ito na tila ba nilagyan ng lipstick ang kanyang labi. Ngunit totoo ang hayop na ito na tinatawag na red lip batfish, kung saan sinasabing ginagamit ng mga lalaking red lip batfish ang kanilang mapupulang labi para ma-attract ang mga babae at makipagtalik sa kanila. Sadyang kakaiba ang itsura ng isda na ito, kahit pa ang estilo kung paano siya lumungay kung saan ginagamit niya ang dalawa niyang pilikmata sa magkabilang bahagi ng kanyang katawan para iangat ang kanyang katawan mula sa buhangin. Ngunit mas gusto ng red lip batfish na manatili sa buhanginan sa ilalim ng karagatan kung saan sila naglalakad at naghahanap ng kanilang makakain gaya ng maliliit na isda at mga hipon. Number 4. Hagfish. Alam ba ninyo na mayroong kinatatakutang isda ang bawat mangingisda kung saan kahit hindi ito kalakihan o kaya mayroong nakakatakot na itsura ay ayaw na ayaw pa rin itong makita ng lahat. Ito ay ang hagfish na may kakaibang pangangatawan kung saan mayroon itong bungo ngunit walang spine at may bunganga pero walang panga na talaga namang lumilito sa maraming mga tao pati na sa mga eksperto. Ngunit ang talagang kinatatakutan ng lahat sa isda na ito ay ang kanilang paraan ng pagkain, kung saan pinapasok nila ang hayop na kanilang tinatangkang kainin at saka kakainin ito mula sa loob. Kaya't ang lahat ng isdang nagiging biktima ng hagfish ay wala ng lamang loob sa panahong mahuli sila ng mga mangingisda. Number 3. Goblin Shark. Ang mga pating ang isa sa pinakanakakatakot na hayop sa ating daigdig dahil pwede silang magdulot sa atin ng kapahamakan. Ngunit alam ba ninyo na mayroong isang uri ng pating na hindi lang ang posibilidad ng pag-atake ang dapat katakutan dahil meron din itong nakakatakot na itsura gaya na lamang ng goblin shark na may patulis na ulo at nakakatakot na bunganga na naglalaman ng maraming matatalim na mga ngipin at kaya pa nila itong pahabain kasing haba ng kanilang bungo. Kadalasang naninirahan sa malalim na bahagi ng ating karagatan ng mga goblin shark kung saan meron silang malabong mga mata ngunit matalas naman ang kanilang mga senses, ngunit matalas naman ang kanilang mga pakiramdam kaya't kaya nilang maramdaman ang mga electric field na kadalasang ginagamit ng mga hayop para makakita sa malalim na bahagi ng dagat. Number 2. Northern Stargazer. Kung natakot kayo sa itsura ng goblin shark ay baka hindi ninyo kayang makita ang kakaibang isda na ito na tinatawag na Northern Stargazer kung saan meron itong malaking mga mata na nakalagay sa ibabaw ng kanyang ulo at malaking bunganga na naglalaman ng napakadaming mga matutulis ng ngipin. Talagang nakakatakot ang itsura ng isdang ito, ngunit hindi pa dyan natatapos dahil nagtatago din ang mga Northern Stargazer sa ilalim ng karagatan kung saan tinatabunan nila ang kanilang mga katawan ng buhangin habang naghihintay sa kanilang mga biktima. At kung mayroong isdang dumaan sa ibabaw nila at nakita ito ng kanilang mga mata, ay agad nila itong hahabulin at kakainin. Dahil sa nakakatakot nitong itsura at pag-uugali, ay nakatitiyak akong isang isdang ito sa hindi ninyo gugustong makasalubong sa ilalim ng karagatan. Number 1. Blob Sculpin. Ang blob sculpin o blobfish ay isa sa pinakabihira nyo lamang makitang isda sa mundo sa kadahilanang naninirahan nito sa ilalim ng karagatan sa napakalalim na bahagi. Ngunit pasalamat na lamang tayo dito dahil napanalunan din ng isda na ito ang award sa pagiging pinakapangit na hayop sa buong mundo kung saan
habang mukha pa rin namang isda ang blob sculpin kapag nasa ilalim ng tubig. Ngunit dahil ang katawan nito ay gelatinous, kaya't kapag nasa lupa ito ay meron itong kakaibang itsura na talaga namang pandidirihan ng marami sa atin. Pero kahit na hindi kaaya-aya ang itsura ng isdang ito, ay matalino naman ang mga blobfish kung saan magaling silang maghunting ng kanilang mga makakain dahil kaya nilang malaman ang tamang oras sa pag-atake sa kanilang mga biktima upang hindi na ito tuluyan pang makawala. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Dahil sa sobrang lawak at lalim ng ating karagatan ay talaga namang napakadami pang mga bagay ang hindi pa natin natutuklasan dito kung saan posibleng may mga bagay na inaakala nating imposible na totoo pala at nakatago lamang sa malalim na bahagi ng dagat. Kaya para sa iyo, alin sa mga ito ang talaga namang gumulat sa iyo? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.